Hilda rin naman siya. So, di naman natin pwedeng i-doubt yung kagalingan niya with capabilities with that hero. It's just that, parang sa meta game natin ngayon, kailangan ng AoE na nukes para ma-clear yung mga lanes. Tsaka maganda din sana yung Mathilda na yung lagi naka-front. Kaso kung magda-damage item, medyo squishy. Oo. So, tinan natin, knowing na si Hate naman to. Tsaka kung ano kaya magiging epekto ng isang Hilda sa Ling. Pero ayun na nga, ginugulo na si King Kong. Natural counter, naka-zoom in pa lang yung camera. Ay binibigyan na agad. Game 1 pa lang to Si Super Yoshi, sabi niya, sama ako sa angle ng buff. Pasama ako sa video. Ayan, ginamit na agad ng Petrify para mapigilan agad. Bonus na lang if ever kung mabigyan talaga. So si Super Yoshi dito ay successful sa panggugulo pero successful din ang Onyx sa pagsasecure niyan. Pero mukhang delikado dito si Super Yoshi. Makakapag-region naman, kukulangin nata sa bawas at may sundo na nga. Ayun na nga, pipindutin na lang pero tinanggihan niya. Sabi niya, tol, mamaya na ako uwi. I can handle myself. Wow! Kaya ko pa. Ano pala to, no? Yung favorite ni Majin na Das Sisters, yung Mathilda Hilda. Parang ang naalala ko dito ay NXPE pa all the way nung sila season MP the King. Season 8, yes. Ito yung the notorious notorious NLEX season. Kasi yan hindi mo talaga masispell si Mathilda kung wala si Hilda. Tama. Nakadikit yan. Basahin niyo yung lore. De, joke lang. Totoo ba yun? Hindi. Akala ko totoo. Pero ito totoo na. Totoong teamfight namin. Kita natin dito. At napakakunat ni Super Yoshi, by the way. Akala natin mabibigyan na siya dito ng Onyx. Pero makakatakas pa rin. Hindi pa nga uuwi. Hindi uuwi. Magre-regen lang. And I think this is the power of the Das Sisters, no? Regen and mobility. Unlimited at hahantingin lang talaga. Tatauhan itong si Super Yoshi, itong si King Kong. Datiting sa point na mahihirapan na makapag-farm dito si King Kong dahil makunat na si Super Yoshi. Especially pag nabuo na yung boots. But until then, TNC at least, hindi nila pinapahinga yung league. Yeah, and looking at this early game tactic coming into TNC, ano ba ang epekto nito entering the mid to the late game? Delayed items, delayed XP? Exactly. Parang all-in sila dun sa early game. Lalo na Bruno yung kanilang ginawa. Buti na lang din, yun yung kanilang choice. Kasi malakas mabasag ng Torre ang isang Bruno. So, if they want to end this quickly, yun din yung option. Wow. At just like that, first turtle, mapupunta sa kamay ng TNC Pro Team. At mukhang si King Kong ay talagang hindi pinapahinga. Parang minamatahan talaga kung nasaan siya. Tsaka ito na yung second time actually. This time around meron naman na dalawang players from TNC na tatry manggulo. So ipinaglalaban dito ng mga puwersa ang kanilang buff. Ginamit sa Petrify, tapos sa Rock Wave pa rin. At mabibigyan na nga si Super Yoshi. First blood para kay Escalera pero hindi nakakuha ng purple buff si King Kong. Is that a good trade, Wolf? Yes, definitely. Kasi yung roamer lang naman din yung napatumba doon. Tapos na-burn din nila yung purifies doon sa kabilang team. Naagawan nila ng purple buff. Yung second purple yan para sa side ng Onyx, yung Ling. At alam naman natin, malaking bagay na mawala ng energy ngayon. That's true. Mahirap nang mawala ng energy, especially if you're playing the Ling. Pero mukhang hindi lamang purple ang kanilang guguluhin. Pinaretry si King Kong, pero mukhang sakto naman ang kanyang retribution cooldown for the next upcoming objective. Parang mahirap na to para kay King. Kailangan mag-spike yung damage ni Kendra kasi mahirap pag nag-deteriorate yung farming ni King Kong tapos sumunod yung ibang lanes. So kailangan talagang mag-step up. Pero kita natin dito sa may top lane. More on farming lang naman yata pero makakapag-shield pa rin si Hatred. Habang nangyayari yun, nakapag-emoji pa. Grabe naman yun. Kung ako yun, kamado 20 na. Pero si Hatred, yung 50 HP sa kanya, alam niyong buhay siya. The Hatred Classic dun saan nagkaroon siya ng maraming criticism sa Season 8 dahil or ni Season 7 dahil kasama sa combo niya yung sticker. Yun pala yun Pag kumakombo siya nung Ling niya dati, nung nagro-Rogers siya dati, mga Benedetta Jungle, may kasamang sticker sa tulo. Surprising, no? Looking at the gold, talagang lamang pa pala si Keldra against Yasuo despite all of the bullying na ginawa ng TNC Pro Team. Despite nga kay King Kong nga naman pala, tumatanggat hindi masyado nagagalaw yung gold game. Ito ang magagalaw naman yata yung mid lane ng TNC. Ginamit ang Circling Eagle. Pero yun nga lang more on focus lang pala ang ating makikita para dito sa ating dalawang teams. Pero crucial yung pagkakagamit ng Circling Eagle kasi meron na ring turtle objective. Saktong-sakto yan. Kaso yung Flicker, gamit yung Escalera dun sa moment na yan, tapos mananakawan sila ng purple buff. Philip, good job doon sa side ng TNC. Si Ryzen kasi ginawa niya, hinayaan niya muna si Hatred tapos kinontrol na lang niya yung mga kalaban yung pumapatay doon kay Hatred. So,
Hindi siya nakakuha ng return kill pero naprotektahan niya dun si Hate. Grabe oh, ayaw talagang palapitin at mukhang ide-delay pa ang wave. Super Yoshi just making sure na walang papanag-goal sa kanilang turtle take na mukhang libre na rin naman. In fact, sobrang libre, iniwan na nila sa export. Oo, tinanggap na rin dito ng Onyx na hindi na sila makakasili pa. Both turtle and even that orange buff. Pero walang trade. Ito yung triple T na binanggit ni Wolf the other day. Walang trade ngayon trade. sa Onyx. Understandable, nakakuha naman sila dito kasi ng link. Ang kagandahan lang, hindi sila talaga nadadarag dun sa gold eh. Kung papansinin natin, kahit na nakawa ng dalawang purple buff, dalawang turtle, wala pang 1,000 yung lamang ng TNC. So if you're a fan of Onyx, talagang okay ka ba? I Tiis guess, muna. pero tiis pogi ka muna. And the sad part about this build is kapag umabot na ng late game, as far as I Ayan. know, talagang bumababa ang value ng isang lead na para ka ng walking wards. Oh, mahirapan siya later on. Pero kita natin, medyo malalim pa rin si Super Yoshi. So, walking words muna siya dito ngayon, pero meron pang damage. Pero kita naman natin that for TNC effective. Yep. Yung kanilang Bruno din na binanggit. Kaya pala, ganito yung gusto nilang gawin. Mabilis din makapag-push. Parang yun yung kanilang pambasag, pang-kompleto kanilang early game. Kung iba yung mid lane para sa TNC, pwede pa natin sabihin na maganda yung kanilang late game. Kaso talaga all in sa early to the mid ang TNC. They really have to end this quickly. Mamaya, papahirapan din sila ni King Kong at yung Super Friends. That's true. And for Super Yoshi, no, mukhang delikado pa nga. Tignan mo yung bumabakat na si Kelra. Oo, naramdaman natin medyo naaarayan na nga at sakto sa kamay dito ni King Kong may bawi na pero iba din naman ang gusto na namang gawin ng TNC. Makakasira na naman yata ng Tori dito sa may bottom lane. And is this a good trade kung TNC ka? Yes, that's just a roamer na ganun pa rin. Yung dalawang Tori, yung roamer magre-respawn, yung Tori mo hindi na. Oo nga naman. Alam mo naman na at this point, no, in terms of sieging, aggression in the early game, TNC Pro Team, inaabangan na natin sa kanila yan. But for Onyx Philippines, this is a completely different playstyle. Hiningi natin to, no, na yung after ng patch, parang medyo baguhin naman nila ang konti yung timpla. Oh, kaya nakikita natin ngayon medyo nagsa-struggle din. So, parang pwede natin sabihin na hinahanap pa ng Onyx yung kanilang identity with this type of hero composition. But still, the good thing is that medyo nagkakaroon naman sila ng trades. But kay ano pa lang yung trade nila, kay Super Yoshi. We'll see. Kailangan nilang i-activate na dito si Mr. Gem. Siya yata yung napag-farm ng counter. Pwede nilang gamitin yung kanilang combo. Edith, Kadita, plus Terisla dun sa paparating na First Lord. Pwede sila makakontest dun kasi with all due fairness kay King Kong, okay naman yung retro niya. Yun nga lang, lugi siya ng 2 levels. Yeah. At nakapag-farm na rin in terms of kills, pati na rin. Kahit hindi masyadong nakapag-purple, may gold pa rin naman. Kahit papano. Correct me if I'm wrong, ang uso ngayon sa lane ay crit build na Crit daw. build, Wala na tama. daw attack speed. Wala na. Focus ka na dun sa Berserker's Fury. Masakit yung mga hits mo. At sobrang sulit nung emblem na Fatal yung level. Kasi 15% na crit yung Wow. bibigay. So, scaling. Isipin mo, unang tier ng talent pero scaling agad. Wow. Kakaiba talaga ang galawan ngayon ng Ling. Kaya naman, nakita na natin ang debut sa MPL Philippines. But for TNC Pro Team, mukhang naghihirapan na silang i-siege ang mid-lane wave. But they do have a good gold lead, almost 4,000. Siguro taking down the First Lord, yun na ang magiging malaking objective ng TNC moving forward. Oh, kailangan lang na lang nilang makasira pa ng ibang objectives. Siguro kaya din ito yung ginagawa ng Onyx. Parang iwas na iwas din sila. Lahat na ng mga tore makakuha dito ng TNC wag lang yung mid para yung damage nga, yung scaling na sinasabi natin para dito sa link ay maabangan natin later. So, medyo ano mo na to. Tahimik. Kapit bisig kung ikaw ay isang Sonic at TNC naman sulong mga kapatid. Oo, kailangan nila ituloy-tuloy ito if you're TNC Pro Team. 35 seconds bago lumabas ang sunod ang Lord. At mukhang papasukin na ni Ryzen para lamang makapag-hit dito si Yasuo. And overall, TNC Pro Team, they're doing what they can. And Uy. you could say the Uy. same for Onyx eh. Oh, Magandang pitch, ha? ito napaganda nga setup play. Baka mahuli pa nga yata. Makakatakas ba? Petrify ginamit na rin. Yasuo is gonna be down. Isaro ba? Si Hatred. Ito na pagbawi na inaantay ng Onyx. Si Ryzen ay makukuha na rin. Oh no, we always talked about this. Laging may nangyayari sa First Lord ng TNC. Sobrang gandang pitch to. And this time, hindi TNC yung nagkamali. Maganda lang talaga yung ginawa ng Onyx. Super Prince and Escalera, napakaganda ng kanilang timing dito. Tapos yan, nasuplex pa, itong export. Grabe yung crowd control, no? Si Heads dito ay nakapag-flicker out, pero si Kelra, muntika na pala. Super Yoshi, may iba palang ginagawa doon sa may bandang Geddy. So, ire-reset na lang muna dito yung Lord para sa ating dalawang kupunan. Nagpakamasya na dito si Super Yoshi. Oo. Ginagawa na niya yung playstyle ng isang masya. And with Immortality, afford niyang gawin yon. That's true. And
napakaganda ng ginagawa ni Super Yoshi ngayon, just making sure na hindi matuloy yung objective na gusto ng Onyx. In fact, nakikita natin ang ating real-time head-to-head between these two players, no, si Escalera at Super Yoshi. Pero mukhang ibang-iba kasi yung playstyle ng Edith sa Hilda eh. Yung Hilda mahilig maglakad eh. Yung Hilda talagang parang siya nagbibigay ng ilaw dito sa mga kakampi niya na ito. Sunod kayo sa akin kung sinong pupuntahan. But speaking of pupuntahan, nakapunta na dito sa ating Lord yung mga players. Super Yoshi na ata ang uunahin. May immortality pa naman siya pero ito nga, low HP na ang ating first Lord of the game at i-release ito ng TNC Pro Team. Kalmado pa rin yung mga players natin. Actually, kailangan nila ng perfect timing habang si Super Prince ay nag-aabang sino nga bang pwedeng languyin anytime. Sinong sisisirin dito sa game. Bantay sarado kay King Kong ang Hilda at mukhang nahanap doon sa top lane. Kaya naman itutuloy ng TNC ang Lord. King Kong, isang lipad, isang retry. This could be it for Onyx, but TNC mukhang pasensyosong laro ang kanilang pinapakita. Grabe si Super Yoshi, yung zone din dito ng DNC. Kaya naman sila makakasecure ng unang Lord para sa ating laban. Yung reset din para sa TNC, minake sure nila na nakikita nila si King Kong at si Prince. Yasuo, hindi kasi pwedeng basta-basta magpakita dun sa members ng Onyx. So, minimake sure din nila na walang papatay sa kanya. Although this time, meron silang Purify. Mga battery spells up na ngayon para sa TNC. Potential na makapag-push. Ang sobrang importante dito na mapatumba ng TNC is yung mid lane. At parang gusto agad pormahan dito ng Onyx yung kanilang mid lane. Grabe yung laruan ng TNC, no? Parang yung banana split play style na nakita natin from Onyx Philippines way back Season 8 kung saan parang Torre lang talaga ang kalaban nila. No kills still for TNC. Pero ito na ata, big team fight in mid lane. Joke lang, wala. Grabe yung function talaga ni Heads dito, no? Talagang gagamitin lang niya yung kanyang pabuga ng apoy para lang mapalayo dito yung mga players ng Onyx. Tapos objective lang ka nang gagawin. Kaya naman Lord ay nandito sa may top lane. Successfully ba itong madedepensahan ng Onyx? Pero level 1 pa lang naman. Mabilis lang yan para dito sa mga Sonic. Super Prince! Si Hatred! Ay, makakatakas pa rin. Pero shield pero ginamit dito 7 to Blaze. Punta na dito si Hatred. Habang mga players ng Onyx ay tutuloy-tuloy pa rin. Kalahati yung buhay dito ng Ryzen. Masasaktuhan pa kay King Kong! King Kong with a double kill sabay hawi ng buhok. Onyx Philippines, they find 3. Super Prince. Talikogenic na naman. Nakita tayo dito na pumunta dun sa may backlines at hindi napansin ng TNC yung hindi nila na-check yung mga bush na pwede nilang gamitin para mag-retreat. And dahil doon yung Onyx na equalize na yung gold, baka makalamang pa kasi mapupush nila itong mid. That's true. And Blade of Despair pick up as well for King Kong. At tuloy-tuloy lang kanilang pag-siege. Tignan mo naman yung pwesto ni Super Prince. Parang, sige, magde-dep ka. Sige pumasok. Yan yung ngayon, crucial ngayon para sa TNC kasi knowing na merong Super Prince anytime, para maiilang sila na mag-advance. Feeling ko mag-iiba na yung function ni Super Yoshi. Hindi na siya masyadong dediretso. Kailangan niyang daanan lahat ng mga damo. At this point, it's safe to say na yung threat ni Super Prince ay lethal talaga. Yes. Yung tipo na kapag nahanap ka niya, ay most likely, mawawala ka sa mapa. Blood Wings into Divine Glaive. Pang-burst ang idea dito ni Super Prince. Tapos yung pwestuhan niya maganda rin. At good combination kasi yun. Kung sakaling hindi niya mapatay kasi, pwedeng pumunta si King Kong. Kumbaga meron kang link na sweeper, meron kang panglinis. At kahit pa yung TNC dito yung nakakalamang, 0-8 pa pala sila. Ay, oo nga no. Di pa pala sila nakakuha ng kill. Hindi pa talaga. Parang Torre lang talaga ang gusto nila. And this time around, Super Yoshi goes in. Escalera with the passive still. Para malapit si Jem, anytime pwede siya mag-flicker tapos sa penalties, wala pa palang flicker. Kaya din hindi nag-advance dito ang Onyx. So parang muna to, Lord Objective muna ulit. Tsaka, para dito sa dalawang teams. Ang ganda ng pwesto ng Onyx doon. Para kung natuloy yung laban na yun. Sila pa yung ipit. Oo. Grabe yung pasensya tsaka yung control na mayroon ng Onyx sa larong ito. Pero again, this is still just a 1K gold lead. Anytime ay pwedeng ibaliktad dito ng TNC kung manalo sila ng isang malaking teamfight or even secure the Luminous Lord. Parang kailangan nilang gawin yung ginawa din ng Onyx sa kanila kanina na nakapag-secure ng kill against Hatred kaya hindi nakatakas agad. But we'll see. Wala pang sumisilip. Ayan, nakita na dito si Escalera pero sakit ng damage against Ryzen. At ito na ang ating ikalawang Lord para dito sa ating game. Lord with the knock-up. Pataas na pataas ang damage dito kay Ryzen habang tumatagal ang laban na to. Pero mukhang papasok na nga with the ultimate. Oy! Kay Ryzen, mapupunta yung Lord tapos diretso penalty zone. Teamfight naman pala ang nais. Dito naman Sonic kaya naman Hatred 3 down. Diretso pa si Yasuo at tuloy-tuloy nalalangoy. Dito ang mga cast ng Marimar
habang sasakay muna dito si Pulgoso sa sakyan. Grabe naman yon. Onyx Philippines with the pincer maneuver. Tatlo naman na nawala para sa TNC Pro Team. Pero mukhang Lord ay isa-secure din lang ng Ling. Endable na ata, Shantel! End- double Pwede ang yan na stun. direction. Look at Kelra! Isa-isa lang natitira habang ginamit din yung last insanity. Hindi na sapat para makadepensa. Onyx takes game number 1. Ang ganda naman nung ginawa doon ni Super Prince, yung petrify niya para mapigilan yung pagdepensa to ni nung X-Borg. Wow. Onyx, sandwich, ang merienda ng TNC ngayon. Oo, grabe yung yung mga sandwich play nila, no? Yung tipo na akala mo ay winning na yung team fight for TNC. Suddenly, the lead coming in from the lane, tapos biglang papasok pa yung Super Prince na kadita. Ito yung mga tipo na maiinis ka kung ikaw yung tatanggap ng ganitong sandwich. Tsaka parang mapapaisip ka, all along akala mo kayo yung lamang eh. Tapos ano nangyari? Even though Lord napunta dito kay Ryzen, so probably isa din yun sa mga kailangan i-work out ng TNC sa may next game. But I just gotta say, para dito sa game natin, parang almost hindi siya malinis, pero alam mo kung ano yung gustong gawin ng Onyx. That's true. I think this was a perfect game, correct? Exactly, perfect game lalo na para kay Super Prince. Perfect game in a way na lugi sila, tapos naka-recover sila. Si King Kong, kahit na pa-force out nung Hilda, nakakapag-farm pa rin kasi naghahanap na lang siya ng spot sa ibang lugar. Ang mahalaga kasi dito, kung gantong ini-invade kayo na constantly, may isang condition, huwag mamatay. And so far, yun yung nangyari, literal, para sa side ng Onyx. Walang namatay. Doon sa game na yun, kung saan lamang na lamang yung TNC 2K around the 8-minute mark, tapos nakuha yung dalawang Lords, no deaths sa ng Onyx. O I kasi think 0-8 eh. That's true. And I think the best part here is that kahit na luging Ling, nakakuha din siya ng mga kills at umabot pa nga ng 101 in the entire early game. But of course, it's Super Prince, our MVP for Game 1, playing the Kadita. Ginulat ang mundo, Malakay Soto sa kanyang mga set doon sa likod. And moving on in this series, Wolf, ano nga ba ang ginawa ng Onyx Philippines para ma-secure ang kanilang Game 1 at yung start ng ruta nila papuntang no play-ins? Para sa side ng Onyx, yung ginawa nila ay inactivate nila si Super Prince. Nakakaiba yung playstyle this time. Alam natin na isa siyang malupit na mage sa mga front-to-back composition. Yung kanyang target selection laging on point. But in this case, yung kanyang pagpwesto, yun naman yung kailangan i-comment. Yung unang turnaround para sa side ng Onyx ay nangyari dahil dun sa pinch ni Super Prince. Tapos naulit-uli siya hanggang dun sa dulo up until the end kung sana eventually nahanap na nila yung punishment dun sa mga important members ng TNC. Early game, lamang na lamang TNC, they're trading. But this one, Escalera and Super Prince. At sinabi natin yung combo nila with Gem, yung tatlong AoE stuns na yun, ay napakalaking bagay kapag dating sa turnaround ng Onyx. So, ito yung sandwich number 1. Then sandwich number 2, this time si Hatred naman na halos mabuhay, kaso yun nga lang, masyado ng low at napunish siya ng mga members ng Onyx. And every time na mapapalow ni Super Prince, yung mga members ng TNC, madaling humabol yung